Lumabas si Gu sa Tibetan Scriptures Pavilion na may hawak na scroll sa kanyang mga kamay. Naisip niya kung paano nakakalungkot na ang mga disipulo ng outer sect ay makakapasa lamang sa unang antas, ngunit ang nag-iisang assassin na sword technique na binili ng lalaki ay itinuturing na pinakamahusay. Sinasabi ng alingawngaw na ang mabuting kasanayan ay maaaring makontrol ang enerhiya ng lupa. Karamihan sa mga katangian ng mga outer sect disciples ay hinigop ni Xiang, bilang isang resulta kung saan nawala ang Essence Stone. Sa katunayan, ang puwersa ng buhay ng mga bagay na ito ay mas nakakaawa. Sa anumang kaso, ang pagsubok ng pag-promote sa courtyard, na kung saan ay sa kalahati ng isang taon, Gu ay hindi maaaring makaligtaan. Sa anumang kaso, maaari lamang siyang pumunta doon upang subukan ang kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, sa Kilian Mountains, sinubukan ni Gu ang kanyang mga bisita na may mga katangian din ang mga halimaw. Ang kanyang mga bisita ay naging tama nang makatagpo siya ng isang oso na may mga katangiang galit, proteksyon at lakas. Gayunpaman, hindi inaasahan ng lalaki na makakatagpo siya ng isang second-rank beast sa simula pa lang ng mountain. Ang una at ikalawang ranggo ng mga halimaw sa kontinente ng Tianyuan ay katumbas ng lugar ng pagkakakulong sa Qi, at ang ikatlo at ikaapat na ranggo ay katumbas ng lugar ng Jayuan. Ang 5th at 6th ranks ay ang Condensed Truth Realm. Ang ikapito at ikawalong ranggo ay ang Zuan Pil Realm. At sa huli, ang ikasyam na ranggo ay tumutugma sa pagsasab na tawagin si Sister Xia sa pangalan na galit na Shern, na nalaman na ngayon ay maaari nang tanungin ni Xiang si Xia ng kahit anong gustong malaman kung nasaan ang lalaki ngayon, sa oras na ito, na nakikipag-away sa oso. Upang makuha ang kanyang mga katangian, napagtanto ng lalaki na hindi niya nagawang pagtagumpayan ang oso, at kailangan niyang subukang sakupin ang pinakamaraming katangian ng halimaw hanggat maaari. Sa panahon ng pakikipaglaban sa oso, na gumamit ng nag-iisang mamamatay na sword technique at nagawang pabagsakin ang hayop sa isang suntok. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga katangian ng demonic beasts ay panlabas, kaya hinigop ng lalaki ang babol ng oso upang pahinain ito, ngunit hindi niya maisip na ang katangian ng galit ay maaaring maging napakalakas. Ikinalulungkot ni Gu na ang hayop na ito ay walang mga katangian ng puwersa ng buhay at ipinapalagay na ito ay dahil sa mababang antas nito. Sa sandaling iyon, mga yabag at boses ang maririnig sa likod ng lalaki na nagulat na ang disipulo ng outer sect na itataboy 2 araw na ang nakakaraan ay nakabitin sa 5th level of Qi ay nagawang ibagsak ang halimaw na mag-isa. Nagulat si Xiang sa boses ng mapanuksong sinabi ng lalaki na nagulat pa siya na talagang naabot ni Gu ang ika-6 na antas, at hiniling kay Xiang na sabihin sa kanya kung paano niya ito ginawa. Bilang tugon, walang pakundangan na tinanong ni Gu ang lalaki tungkol sa kung sino siya. Bilang tugon, sinabi sa kanya na nakatayo sa kanyang harapan ang kuya na si Washuran, na kabilang sa nangungunang 30 disciples ng intersect, at kapag may sinabi ang ganoong tao, mas mabuting sumagot kaagad. Humingi ng paumanhin dito si Xiang at sinabing hindi man lang niya naalala ang second place. Ano ang masasabi ko mula sa ika-30? Nagalit si Shiren sa sobrang sarcastic ni Gu, at inutusan ang kanyang mga escort na magturo ng leksyon kay Xiang, 2 lalaki. At isang batang babae na may mga espada ang nagsimulang umatake kay Gu, ngunit siya, gamit ang katangian ng galit, ay sumugod sa mga umaatake ng napakabilis. Ilang mga assurance na bodyguard ang nagmungkahi na ang bilis na ito ay dahil sa katotohanan na ang lalaki ay maaaring maging isang body cultivator. Naisip ni Gu na siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa mga oso, at ang 3 tao na umaatake sa kanya ay hindi bababa sa ika-8 antas ng pagkakulong sa Qi, kung hindi higit pa. At bagamat nagawa ni Xiang na iwasan ang suntok, may isang inner sect disciple na naghihintay sa kanyang harapan, na ang level ay hindi alam ni Gu. Sinabi ni Gu na hindi pa niya nakilala si Kuya Hua noon at hindi niya ito kilala, kaya nag-alok siyang direktang sabihin kung ano ang kailangan ni Shiren mula kay Gu sa tanong na ito. Sumagot siya ng tumakbo na bagaman walang contact si Xiang kay Hua, gusto ni Shiren na tulungan si Xia Kim Kuyu iwasan ang kaiyahiyang pangako na maging bayani. Iminungkahi ni Hua na ang babae ay labis na nagpapasalamat sa kanya na maaaring magkaroon siya ng damdamin,
At ito ay magiging isang magandang kwento. Mabilis na napagtanto ni Xiang na gusto ni Shiren na patayin si Gu. Sumagot si Hua na nagpunta si Xiang sa hanay ng Qilian Mountain ng mag-isa, na nasa ika-6 na antas ng Qi, at sa sitwasyong ito, mas makatuwiran kung ang kanyang mga buto ay kakainin ng mga halimaw. Sa sandaling iyon, itinuro ni Gu ang kanyang daliri sa likod ni Hu at sinabing nagulat na si Sister Xia ay dumating din sa mga mountain. Tumingon si Shiren, ngunit wala siyang nakitang tao doon. Tumingon siya at napagtanto na gumamit ng distraction si Gu at nagawa niyang magtago habang nakatingin sa ibang direksyon si Hua. Sumigaw si Gu, na umakyat sa puno, na handa pang putulin ni Xia Qimqiu ang ulo ng aso ni Hua para matupad ang pangakong binitawan kay Xiang. Pagkatapos ng mga salitang ito, nawala si Gu, inutusan ni Hua ang kanyang mga tauhan na habulin siya, at sinabi na si Gu ay napunta sa malalim na mga Qilian Mountain. Si Xiang ay mabilis na tumalon sa bawat sanga, tumakbo palayo sa mga nagsalubong na mga disipolo na humahabol sa kanya. Iniisip ni Gu na ang nangungunang 30 intersect na disciples ay dapat na nasa Jeyuin realm at ang libreng bodyguards ay malamang na umabot na sa 8th Chi level. Napagtanto ng lalaki na wala siyang kaunting pagkakataon na manalo sa isang patas na labanan na tumatakbo sa lampas sa ahas. Napagtanto ng binata na kahit na naabsorb ang kanyang katangian ng bilis, hindi niya ito mapipigilan. Napagtanto ni Gu na, kung bibigyan siya ng hindi bababa sa isa pang buwan ng paghahanda, magagawa niyang talunin sila ng walang anumang problema. Anyway, sa ngayon, nagkaroon lang ng pagkakataon ng lalaki na magtago sa mga mountain mula sa mga humahabol sa kanya at tingnan kung magagamit ni Gu ang kapangyarihan ng mga halimaw na hayop para talunin ang mga kalaban. Sa oras na ito, isang magandang babae na may kulay rosas na buhok ang naglalakad sa gitna ng mga puno sa mountains. May isang taong nakaitim na ninja na parang damit, ay nanunood sa kanya mula sa isa sa mga puno. Biglang huminto ang dalaga at nagtanong ng malakas kung bakit naantala ang mga kasama niya sa pagpupulong. Isang lalaki na nanunood sa kanya mula sa isang puno ay naglunsad ng isang rocket sa hangin. Sumisigaw na ang target ay nakita at kailangan niya ng mga reinforcement. Ang lalaki ay tumatawag sa langit na palasyo ng mga makalangit na mandirigma. Pagkatapos nito, tumalon ng especially iya mula sa puno at akmang sasalakayin ang batang babae mula sa likuran, na may hawak na sibat sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, lumingon siya at tinanong kung tumatawag ang taong umatake sa kanya. May tumama sa kanya ng 2 atake. Lumipad ang umaatake sa puno ng puno kung saan, sa likod pala, si Go Xiong ay nagtatago. Napabuntong hininga ang lalaki at ipinagpalagay na may nakilala siyang kakilakilabot na halimaw. Naisip niya na masyadong malakas ang babaeng nakatayo sa harapan niya at hindi pa niya nakikilala ang mga ganoong tao. Tumingin ang lalaki sa especially iya na pinatay ng batang babae na nakahiga sa tabi niya at nakita ang katangian nito. Napagtanto niya na ang tao ay nasa itaas ng Jeyuan realm, ibig sabihin, ang babaeng nakilala niya ay nasa condensed truth realm. Biglang, ilang dosenang samurai ang nakadamit tulad ng umatake sa kanya na nagtipon sa paligid ng babae. Nagulat ang dalaga sa dami ng pinadala para hulihin siya. Tinanong ng batang babae ang pinuno kung gusto nilang panatilihin ang palasyo dito, sinabihan siya na ang prinsesa ay nag-iisa sa Qilian Mountains, at ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, at ang pedigree ng batang babae ay mukhang napakakaakit-akit. Sumagot ang prinsesa na narinig niya na ang palasyo ng langit ay puno ng mga masters at kahit isang maliit na makalangit na mandirigma ay dapat may Jeyuin sphere para makapasok. Nagtataka ang dalaga kung sino ang nakatayo sa kanyang harapan, isa sa 4 na dakilang opisyal ng Yuan Kingdom, o isa sa 12 Diyos sa oras na ito. Kinuha ni Gu ang katangian ng pinatay na samurai at itinago ang kanyang katawan sa mga palumpong. Ang wanderer ng Diyos ni De ay sumagot na siya ay nag-alok ng kanyang pinakamalalim na paghingi ng tawad sa prinsesa at hiniling sa kanya na sundan siya upang makipagkita kay Master Xinjun. Isang batang babae na may mapanlinlang na ekspresyon, nagtanong tungkol sa kung ano ang mangyayari kung tumanggi siyang sumama sa kanila. Sinabihan siya na sa kasong ito, kailangan nilang pamunuan ang prinsesa sa pamamagitan ng puwersa. At ilang samurai ang pumunta sa babae.
Nagmura ang babae at sinabihan si Xinjiang na lumapit sa kanya mismo. Ang Diyos ng Araw ay sumagot na ang isang mahalagang bagay ay naiulat sa mga opisyal ng langit, at inaasahan na alam ni Master Xinjiang kung nasaan ang prinsesa. Si Xiang, na nagtatago pa rin sa likod ng puno, ay hinigop ang enerhiya ng katangian sa maraming dami ng sabay. Sa kabilang banda, hinahanap ng tatlong kasama ni Hua si Xiang at nagtaka kung paano siya makakatakas ng ganoon kabilis, dahil nasa 6th level of Qi lang ang lalaki. Malakas na sinabi ng dalaga na natatakot siyang mapunta sa kabundukan dahil makakatagpo sila ng mas malalakas na halimaw, at hindi siya siguradong matatalo niya sila. Bilang tugon, tinawag siya ng isa pang escort na duwag at ipinaalala sa kanya na si Kuya Hua ay nasa gitna na ng GUN sphere, at wala silang dapat ikatakot. Biglang, isang ingay ang narinig sa malapit sa kagubatan, at ang mga ibon ay biglang lumipad sa kalangitan. Ang mga disipulo ng sekta ay nagbigay pansin dito at nagpasya na ang lalaki ay nakatagpo ng isang halimaw. Kaya tumakbo sila sa direksyon na iyon. Pagdating nila doon, nakita nila si Xiang na nagtatago sa likod ng puno at naghahanda na sa pag-atake sa kanya. Napasigaw siya. Tumalon siya mula sa mga palumpong sa lalaking may hawak na sword sa kanyang mga kamay. Napaatras si Xiang at nagalak na ang lahat ay nangyayari ayon sa kanyang plano. Nagpasya na ang bagay ay nanatiling maliit. Ang lalaki ay tumakbo palabas sa The Princess at ang ninja na nakapaligid sa kanya sa maraming bilang. Sumigaw si Gu na may isang mamamatay tao na itinuturo ang kanyang daliri kay Hua at sa kanyang mga escort. Sinabi ni Xiang na pinatay nila ang samurai at itinago ito sa mga palumpong. Tinanong ng Diyos ng Araw si Hua at ang kanyang mga bodyguard kung sino sila, nasa sabik. Sumigaw si Gu sa mga tao na sumagot sa lalong madaling panahon. Napagtanto ni Hua na ang mga nakatayo sa kanyang harapan ay mga masters at hindi siya dapat masyadong magsalita. Ipinakilala ni Washiron ang kanyang sarili sa pangalan at sinabi na siya ay isang disipulo ng malapit na Qingyan sect. Binanggit ng lalaki na siya at ang kanyang entourage ay may utos na hulihin ang isang panlabas na disipulo ni Gu. Si Xiang, na pinaalis din sa sekta kanina. Dito, galit na sigaw ni Gu na kasinungalingan lang ang lahat at hindi niya alam. Sinabi ni Shiren, ang Diyos ng Araw, na ang mga lalaki ay gumagawa ng labis na ingay, at inutusan ang lahat na patayin. Natarante si Gu at nagtanong ng may takot at ang kanyang boses na huwag silang patayin, dahil ito ay masyadong malupit. Ngunit masyado pang maaga para sa samurai, at sinimulan nilang salakayin ang mga estudyante. Si Ko at ang kanyang entourage ay nanumpa ng malazwa sa katotohanan na sila ay napipilitin dahil kay Gu at nagpasya na kailangan nilang lumabas sa kagubatan hanggat maaari. Napansin ni Xiang na ang lahat ng mga mandirigma na umatake sa kanya ay mga practitioner ng G1 sphere, at hindi niya dapat labanan ang mga ito ng walang plano. Tumingin siya sa prinsesa at napagtanto na, tila, hindi siya para sa isa sa mga umaatake. Sa madaling salita, sa likod niya, si Gu ang magiging pinakaligtas. Tumakbo si Xiang patungo sa dalaga, at tumingin ito sa kanya ng may galit na tingin. Well, napansin niya na may murderous aura ang prinsesa, at hindi siya mapalagay. Nagulat si Gu nang mapansin niya na ang babaeng nakilala niya sa Letho at sa likod kung saan sinusubukan niyang itago ay may katangian ng isang mamamatay tao na aura. Naalala ni Xiang na malaki ang naitulong sa kanya ng sword aura na kinuha niya kay Xia Qingqiu that time. Kaya kailangan niyang makuha ang katangian ng prinsesa upang mabuhay.